Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ang nakikita po ninyo sa ating screen ay walang iba kundi si Senatorial Candidate Philip Salvador. At dito po sa video ito ay kanyang in-express ang kanyang emosyon. Kasama po ang mga Duterte supporters at sila ay sumisigaw ng bring him home. Yan, bring him home. Sinasabi nila ibalik daw dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyan pong nandyan po sa The Hague, dyan po sa the Netherlands, dyan po sa ICC at humaharap po sa hearing tungkol po sa sa crime against humanity na nangyari nung sila po ay nasa administrasyon at pinatupad nila itong tukhang mga kababayan. So nagreklamo po ang mga biktima ng EJK dyan po sa ICC. Kaya po napunta po ron yung kaso. Kasi nangyari mga kababayan, ang totoo niyan, dito muna eh. Dito po yan nagreklamo sa DOJ. Ang problema, ang bagal po ng usad ng mga kaso. Pero mo libo-libo, ilang taon na nakalipas, 30 pa lang ata ang inaasikaso ng DOJ. So, nainip na rin sila at baka patay na sila bago pa nila mabigyan ng hustisya yung kanilang mga kapamilya na natukhang. So, lumapit na sila sa ICC. Ganun po yun mga kababayan. Hindi po gobyernong Marcos o si Marcos o sino mga kung sino mga opisyalis ng gobyerno ang lumapit sa ICC. Hindi po ganun yan. Kasi maraming mga nagsasalita, kala mo, alam na ang nangyari. Hindi, kaya nasa ICC ang kaso kasi nagreklamo ang mga biktima. Hindi po si Marcos ang nagreklamo sa ICC. Hindi po ang gobyerno ang lumapit sa ICC. Hindi po ang DOJ ang lumapit sa ICC. Hindi po ang DILG, ang PNP ang lumapit sa ICC. Ang lumapit po sa ICC ay yung mga biktima ng EJK. Kaya nagkaroon po ng pag-iimbestiga ang ICC. Dahil nga po meron pong complainant. Yung complainant po, yung libo-libong mga biktima ng EJK. Yung kapamilya nila, nagreklamo na po ron. So, etong sinisigaw ni Philip Salvador na bring him home, hindi niya naintindihan yung sinasabi niya. Saka yung sinasabi nila na dito raw dapat litisin. Dito nga dapat, noon pa dito dapat, kaso ang bagal ng usad ng kaso. Kaya doon na nagreklamo ang ating mga kababayan. Ang nangyari ngayon, eto na. Kumilos ang ICC, mabilis ang kilos sila at yun nga, binitbit na si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan po sa The Hague, sa the Netherlands. At etong si Philip Salvador na talaga ng mga kulang na lang himurin ng puwet ni Duterte, eto sumisigaw ng bring him home. Pakinggan natin si Philip, sabi nila, raw to, si Mr. Depektibo. Mr. Depektibo. Bring him home! Oh. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Ayan mga kababayan, halos maputol lang yung litid sa leg. Bring him home! Walang nga ka. Kahit magaganyan ka 10 beses, 1,000 beses, 1,000,000 beses, mapatid ang leeg mo, yung ugat mo dyan sa leeg, hindi naman mangyayari yan. Wala eh. Talagang itong mga to, mema lang mga kababayan, mema lang. Masabi lang na talagang sila ay sumusuporta kay Duterte. Kasi alam niyo sa totoo lang, sa tingin ko yung iba ginagamit na lang yung Duterte. Kasi kung talagang sabi naman niya, di ba, siya tumatakbo para paglingkuran si Duterte. Ayun yung sinabi niya, kaya siya tumatakbo senator para paglingkuran si Duterte. Hindi po paglingkuran ng taong bayan. Mamamatay siya para kay Duterte. Ayun lang ang tanong ko sa kanya, Mr. Depektibo. Bakit nandiyan ka? Bakit iniwan mo si Duterte? Ba't di ka pumupunta sa The Hague? Ba't di ka pumupunta ron at magpasama ka, magpakulong ka rin? Di ba? Mayabang to magsasalita eh. Yung mga, di ba sabi nga nito, yung mga punay puna sa Pangulo, mamatay kayo lahat.
masabi na ito. Ayan po si Mr. Depektibo na hindi po para sa tao ang kanyang pagtakbo. Hindi po siya tumakbo para maglingkod sa bayan. Hindi maglingkod sa mga Duterte at gawin ang gusto ng partido. Yan po si Depektibo. Kaya ito nga sigaw-sigaw niya na bring him home na ito. May nag-comment po mga kababayan. Hindi ko lang alam kung saan video pero nag-comment. Nag-comment po si Miss Gloria Diaz. Ito pong ayan, Miss Universe. Dati pong Miss Universe ito 1969, Miss Universe. Sigaw ka ng bring him home. Kung ano-anong mga issue ang pinagsasabi mo. Ito lang naman ang sabi ni Miss Gloria Diaz. Magpadala ka ng pera sa anak mo. Sigaw ka kung ano-ano pinagsasabi mo, pumasok ka sa politika, tapos, ito lang simpleng paalala. Kinalimutan mo na yung responsibilidad mo Pinaalala ni Gloria Diaz, magpadala ka ng pera sa anak mo. Depektibo. Epektibo raw pero depektibo to mga kababayan kasi kung epektibo, di dapat yung mga kanyang responsibilidad lalong-lalo na sa kanyang pamilya ay nagagawa niya sa anak niya. Hindi rin nagpapadala ng pera sa anak. So paano ka magiging epektibong lingkod bayan? Bilang isang lingkod bayan, kinakailangan ikaw ay maging halimbawa. Ikaw ay titingalain ng tao, sasabihin sa'yo, your honor. Lang yan, your honor, hindi ka nga nagpapadala ng pera sa anak mo, pinabayaan mo na anak mo. Buti na lang, mayayaman ni si Chris Aquino. Di ba? Ikaw ay lingkod bayan. Gusto mong maging lingkod bayan. Pero yung responsibilidad mo sa pamilya mo, hindi mo ginagawa. Paano ka nga magiging mabuting public servant? Paano mo mapaglilingkuran ang bayan kung yung sarili mong pamilya, yung anak mo, hindi mo matustusan? Anong ginagawa mo dyan sa Davao? Kahit nga si Bongo ang ginagawa mo lang sa Davao, puro ka pambababa Ang dami. Ewan ko kung biro yun, pero siguro magkakasama yan sila Kilalang kilala ni Bongo yan Kaya ang dami na raw anak doon sa Davao. Walang ginawa kundi mambabae doon sa Davao. Tapos iboboto yung senator? Mag-isip-isip naman kayo. Eto mga kababayan, nagulat ako rito Nagulat ako rito sa survey na itong ano ba to? Pulse Asia. Pumasok si Ipe Salvador sa top 16. Kaya ngayon pa lang, sinasabihan ka na kayo mga kababayan, medyo gising-gising kayo. Bakit nyo inilalagay ito? Bakit parang gusto nyo ba ipasok sa top 12? Isang tao na irresponsable, hindi malamatustusan yung kanyang anak. Tatakbong senator na wala na mga, ano sabi niya? Hindi ako abogado. Hindi ako teacher. Hindi ako engineer. Ano ba sabi niya? Hindi ako guro. Teacher din pala yun. Hindi ako doktor. Ako ay isang artista na handang maglingkod kay Duterte. Ayan po siya. Ibibigay ko ang buong buhay ko, ang nalalaming buhay ko para kay Duterte. Walang tatakbo ka para kay Duterte. Buti pa yung iba tatakbo para sa bayan, para tumulong Ikaw wala Para talaga kay Duterte. So, nagulat ako biglang nandito, pumapasok siya, top 16. Naku mga kababayan, ngayon pa lang pinapaalala ko na sa inyo, wag nating ipasok itong depektibong ito. Diyan po sa sa top 12, mga kababayan. Di na ba kayo napapagod, kakapanood kay Robin Padilla? Dito rin kay Lito Lapid na isa rin hindi mo rin makita, mas marami pang oras sa Batang Quiapo. Magtitiis po tayo ng ilang taong kay Robin Padilla, magdadagdag pa kayo ng pupukpok nyo sa ulo ninyo.
Mga kababayan naman, gising-gising naman tayo. Ha? Ang dami pong pwedeng pagpilian. Halimbawa na lang, may nabasa ako na kakamping. Si Heidi Mendoza, mga kababayan, isa pong magaling, dati pong auditor yan COA, alam ko COA. Napakagaling po niyan. May alam po yan pagdating sa trabaho ng gobyerno. Pero hindi sila pumapasok. Pero si Depektibo, pumapasok sa top 16? Ano nangyayari sa atin, mga kababayan? Hindi na ba tayo nag-iisip? Ang dami natin pwedeng pagpilian. Huwag naman po yung katulad ni Depektibo na unang-una, ang kanyang loyalty ay wala po sa taong bayan. Ang loyalty niya nasa partido na kay Duterte. At paano siya maglilingkod ng maayos sa ating bayan kung yung pamilya niya, yung anak niya, hindi niya masustentuhan? Kaya nga nagpaalala si Gloria Diaz Nagpaalala siya Oy, bago ka magdadakdak dyan na bring him home, bring him home. Ang gawin mo ay magpadala ka ng pera sa anak mo. Ayun po ang yung sinasabi ni Gloria Diaz. Marami pong mga kababayan natin na talagang alam na alam ang kilatis na itong Philip Salvador na ito. Kaya nakagulat na biruin mo pumasok siya top 16. 13 nga siya, mga kababayan, sunod kay Manny Pacquiao na number 12 Guys, ang dami pa po nating pwedeng pagpilian. Nandyan po si Colonel Bosita, mga kababayan. Colonel Bosita. Sino pa? Ang dami natin si Heidi Mendoza. Ang dami pong pwede natin pagpilian, pero bakit naman Philip Salvador? Anong gagawin na ito? Para kayong kumuha ng bato, pinokpok nyo sa ulo ninyo. Sa totoo lang, mga kababayan, saka hindi ito mabuting halimbawa para sa mga public servant kasi yun nga yung sa sarili mong tahanan, anak mo, hindi mo kayang pangalagaan, hindi mo kayang sustentuhan, how much more itong ating bayan. Diba? Ganun po yun Kung ano yung ginagawa mo sa pamilya mo, malamang ganun din ang gawin mo sa bayan Kung pinababayaan mo pamilya mo, ibig sabihin, mas lalong kayang-kaya mong pabayaan ang bayan mo. Kung kaya mong tulonggisin ang pamilya mo, kaya mo ring tulonggisin ang bayan mo. Kaya sinasabing epektibo, huwag kayo maniniwala dyan, depektibo po yan. Depektibo po yan, mga kababayan. So, yan po yung update kay Philip Salvador, mga kababayan. Isip-isip, wag po natin ipasok niya sa top 12, mga kababayan naman, please naman. Huwag niyo nang dagdagan, ang sakit ng ulo natin. Marami ng circus dyan na nangyayari dyan sa Senado, huwag niyo nang dagdagan. Alright, so, ito mga kababayan naman, pagdating po sa lungsod ng Maynila, itong meron pong flip-top si Mayor Hani Lacuna. Ayan Mayor Hani Lacuna, Manila Repin. Talagang nag-rap si Mayor Hani Lacuna Pakinggan natin, mga kababayan, napakaganda na ito. Nandito po yung mga issue na pinag-uusapan niya sa Maynila. Pakinggan po natin itong Pet Malung flip-top ni Mayor Hani Lacuna bago tayo magtapos, mga kababayan. Ngayong araw na ito, masasaksihan ng buong Kamaynilaan. Tapatan na totoo dito sa Tondo. Mga taga-Tondo, mag-ingat! Ayan At ngayon, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Sa kaliwa ko, isang mamamayan na gustong maliwanagan. Sige! Si Orme. Si Orme ba yan? Second round. Mayor na, doktora pa. Palakpakan po natin. Mayor Hani Lacuna! Alright, sige. Pogi, ibuga mo na ang tanong mo. Magandang araw sa mga nandito. Hindi ako nandito para manggulo. Real talk. Nadinig ko lang sa kapitbahay ko na wala pala kayong ginawa sa inyong termino. Talaga ba? Laban niya noon. Si Pogi lagi sinasamahan. Pero bakit ngayon, sinasaksak kami ng talikuran? Alright. Wala namang sinabi kundi manira ng manira. Pero tayo, ang nagbabayad ng iniwan niyang bilyong utang sa Maynila. Ang totoo
yabang, utang, takbo, sabay iwan. But don't worry, walang nga. Kami na ang gumawa ng paraan. Ganun ba? Sila may pamahay. Ikaw ba, meron binigay? Papahay daw, na lagi nilang niyayabang. Sa totoo lang, tingnan mo, puro bata na rin niyang nakinabang. Hoy, Pero level up na ang ginawa namin. Lupa man o kondo. Tsaka lang, sinisiguro ko, yung titulo, mapapasa inyo. Reto! Kaya mo yun? Dito ulat ang anli upa sa budol niyang pabahay. Di magiging sa inyo, kahit baon ka na sa hukay. Tahimik! May nakapagsabi lang din, mga estudyante at senior high hanggang koleyo ay tinutulungan ninyong pag-aralin? Correct! Matagal na natin ginagawa yan. Tinayo, inayo sa mga bagong paralan. Kahit computer, walang inutang. Manilenyong mag-aaral buwan-buwan, allowance tuloy-tuloy na bibigyan. hoy. Pero ito, idagdag mo. May bago kaming insentibo. Graduation gift na 2,000 sa PLM, sa UDM, pang-apply sa unang trabaho. Wala sila niyan. Paano naman ang matatanda? Sa kanila ba meron kayong nagawa? Eto, tiyak walang maiiwan. Mga lolo't lola natin, atin ding binibigyan. Dating 500, ginawa nating 1,000. Yun. Flex ko lang. Hindi pa rin utang yan. Okay. Move on na tayo sa mga tao. Paano naman ang trabaho? Eto ang totoo. Nasa termino ko, tripling katao may hanap buhay. Di tulad nung panahon nung nauna na puro pabibo. Etong huling taon, 30,000 Manilenyo. Totoo ang pag-asenso. Nabigyan natin ng trabaho, lagi kang kasama, at may kalinga sa iyong gobyerno. Malasakit sa walang trabaho. Di ba yan ang gusto nyo? Ano naman? Mga ospital na bago. Bakit hanggang ngayon nakakandado? Ang tinayong ospital, napilitang ikandado sa standard ng DOH, ay totoong hindi pasado. Super mega health centers, aming binuo sa medical equipment, mas bago at kumpleto. Cancer center, sa ating palang magiging totohanan. And take note, hindi pa rin yan galing sa mga utang. Panis! Wala silang ganyan! Paano naman yung ano? Marco, Maynila! Di kailangang pabibo kung wala namang laman ng ulo. Ay, grabe. Tahimik nating gawin ang ating mga trabaho. Hindi kailangan papogi sa dami kong resibo. Etong selyo na maayos ng paggogobyerno, binibigay lang pagdiwaldas paggamit ng ating pondo. Una kasi laging kapakanan ng bawat tao. Sa Maynila, first time in-award ito. Totoong babangon tayo sa utang na sa ating bumaon. At di lang yan laway na sinasanla. Di pangako na galing sa nguso. Make Manila utang again? O programang totoo at tagos sa puso. Hoy. Mic drop. Grabe naman yan, mic drop, mga kababayan. So ayan po, sa Mayo po, sa eleksyon, dyan po sa lungsod ng Maynila, huwag niyong kalilimutan, Mayor Hanny Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo po tayo. Doon po tayo sa tapat na totoo. Hindi po doon siya nangiiwan. Hindi po doon siya gumagamit lang sa Maynila para sa mas mataas na pangarap. Diyan po tayo sa talagang naglilingkod at mahal po ang lungsod ng Maynila. Kaya iboto po natin sa darating na eleksyon sa Mayo ang kompleto pong ticket ng Asenso Manileño na pinangungunahan ni Mayor Hanny Lacuna. Ayan po. Okay, so Philip Salvador, magpadala ka na daw ng pera sa anak mo. Dakdak ka ng dakdak dyan. May iba, bring him home ka pa dyan. Magpadala ka ng pera sa anak mo. Ayun ang unahin mo. Isa kung ano nung
mga kaepalan ng ginagawa mo, huwag ka nang umasa, hindi ka naman mananalo eh. Dahil unang-una, sawang-sawa na ang mga Pilipino sa katulad ninyo na hindi naging magandang halimbawa para sa ating mga taong bayan. Alright, so yun lang po muna. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.